Spy drone sumugod daw mga tol sa China. Oy, Chinese airport nagkagulo at nakansela ang mga flights dahil sa UFO. Mga tol, ayan o. Dahil sa UFO. Etong videong to ay mula kay Kian Thoughts mga tol. No, bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At sabi rito mga tol, unidentified flying objects o UFO na nagkalat sa mga airport ng China, nakuhanan daw ng camera mga tol. Yan ang ating panonoorin, bibigyan natin to ng reaction at commentary mga tol. Pero bago natin to simulan huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Siyempre mag-iwan ka na rin ng comment at like mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Unidentified flying objects o mga UFO na nagkalat sa mga airport ng China, nakuhanan ng kamera. Oo nga, ano kaya to, no? Nagkagulo ang mga Pero Chinese parang residents sa mga namataang lumilipad na bagay sa kalangitan noong gabi ng September 11, 2024. Namataan ang mga unidentified flying objects September 11, 2024. Kaya makailan lang mga tol. Diba kamakailan lang to? September ngayon? September 24 mga tol. Ay nako, kamakailan lang pala to. na ito na lumilipad sa bahagi ng Tianjin Binhai International Airport. Marami sa mga nakasaksi sa mismong insidente ang duda at hindi naniniwalang drones lamang ang mga ito. Ano nga ba ang mga bagay na namataan sa paliparan ng China? Aba, huwag niyong sabihin pati ang mga alien ay inaagawan na rin ng China ng teritoryo. kaya sumugod na sila, no? Langyato mga inchik na to, inaagawan pati kami ng teritoryo. Gusto daw nila magtayo ng teritoryo sa buwan, eh. Kaya ayan na, bumaba na. Posible nga kayang mga UFO na galing sa ibang planeta ang namataan sa Chinese territory. Yan ang ating Kung maaari aalamin. kayang ang mga ito ay mga spy drones na nag-espiya at pinag-aaralan kung paanong aatake sa China kung sakaling sisiklab ang isang digmaan. Pero mo no, kung magiging spy ka, spy drone, syempre dapat hindi ka madaling makita. Eh ito kahit mga ordinaryong tao namataan sila eh. Nakita sila eh, di ba? Dapat nga mismo ng gobyerno mahihirapan kang makita eh, kahit na mayroong mga advanced equipment o radar yan, dapat mahihirapan pa rin silang ma-detect ka kasi espiya ka nga eh. Ang problema kahit yung mga ordinaryong tao nakita sila eh. So kung spy drones yan mga tol, napakahinang spy naman no, na-detect agad siya. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Noong September 11, 2024, sunod-sunod na nagsulputan ang mga unidentified flying objects o mga UFO sa ilang airport sa China at naapektuhan nito ang maraming mga flights dahil ang iba rito ay nakansela habang ang iba naman ay kinailangang mag-divert sa ibang airport para sa kanilang kaligtasan. Yes, ganun yun. Kapag may lumilipad talaga sa airspace ng mga airport, di ba? Eh hindi pwede basta-basta magpalipad ng eroplano o hindi pwede basta-basta magpa-landing. Kailangan malinaw no doon sa doon sa nagko-control ng air traffic nila na talagang walang magkakabanggaan mga tol. Ayon sa opisyal na pahayag ng Chinese government, ang mga bagay na nakuhanan ng video ng mga residente ay mga civilian drones na nanghimasok sa airspace ng China. Duda naman ang marami sapagkat hindi naman kayang lumipad ng pangmatagalan ng mga drones sa himpapawid. Dahil dito, marami ang natakot sa isiping baka nga mga UFO mula sa kalawakan ang kanilang nasaksihan. Nabansagan ang pangyayaring ito bilang 9/11 incident. Kahit nga wala namang masamang panahon ng gabing iyon ng September 11, Sakto no, 9/11 kasabayan ng pagdiriwang ng 9/11 attack, 'di ba, sa World Trade Center sa Amerika. activate ng Tianjin International Airport ang Yellow Level Emergency Response at kinansela
ang lahat ng mga flight sa paliparang ito. Agad ding isinarado ang airport sa loob ng halos 10 oras ng araw din Uy, iyon. grabe naman, talagang perwisyo ginawa nun. Kung mga civilian drone lang yan, ibig sabihin may nagtitrip lang at nagpalipad mismo sa airport. Aabot sa 29 scheduled flights ang na-delay at 8 ang agad na na-cancel, habang 32 flights naman ang kinailangan maglanding sa ibang airport. Ayon sa report, agaran pang nagpadala ng mga fighter jets sa airport ang Chinese Air Force upang mag-imbestiga sa mga namataang drones, pero wala din itong nagawa. Ooh. Ang iba sa mga eroplano maglalanding sana sa Tianjin Airport ay sinubukang magpaikot-ikot sa himpapawid at umaasang makakapaglanding sila rito ng maayos, pero nabigo nga sila. Apektado naman ang higit sa 3,000 mga pasahero sa naturang paliparan. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon na rin ng ganitong insidente kung saan naapektuhan ng mga drones ang mga airport operations sa China. Pero para magkaroon ng closure ng airport at ikansela ang lahat ng mga flights dito, ito ay isang indikasyon na napakaseryoso ng naging sitwasyon. Noong gabi naman ng September 12, kahit na mas dinagdagan ang mga security personnel at nagkaroon na rin ng mga police presence sa Chinese airport, muli na namang namataan ang mga unidentified flying objects na ito. So second day, no? Una 9/11, ito naman 9/12, no? Namataan ulit. Dahil dito, hindi na naman nakapag-landing ng maayos sa mga eroplanong bababa sana sa Tianjin International Airport. Grabe, 2 araw na perwisyo na yun. Ganito rin ang nangyari sa gabi ng September 13 at mas marami pa nga ang naglitawang mga lumilipad na bagay. Sa ikatlong araw, September 11, 12, 13. My goodness. Ang iba 13, ano yun? Friday pa yun. ay nagliliwanag pa habang ito ay lumilipad sa kalangitan. Ayon sa mga witness, minsan ay 4 at minsan naman ay 5 ang sabay-sabay na mga flying objects na makikita sa himpapawid. Pero imo, nagpalipad na sila ng jet fighter nila pero walang nagawa. So hindi lang to basta-basta simple drone lang siguro, no? Lapit sa airport. Samantala, noong September 14, may mga report kung saan namataan din ng mga UFO sa Kyushu Airport sa Zhejiang, China na naging dahilan para makansela rin ang maraming mga flights dito. So sa ibang airport naman to ngayon, sa China pa rin mga tol, mga UFO pa rin. Pag sinabing UFO mga tol, hindi agad-agad ito alien ha. Alien, hindi agad-agad alien yan ha. Kaya UFO, meaning unidentified flying object, kasi hindi pa na-identify kung ano yung mga lumilipad na yan. Kaya UFO. Kasi baka iniisip ng iba, alien agad. Ang paliparang ito ay isang military and civilian airport at isa sa mga importanteng base para sa People's Liberation Army Air Force Aba, matibay. Paliparan pa pala to ng Air Force nila. sa kahabaan naman ng East China Sea. Sa tuwing magtutungo nga ang mga sibilyan dito, hindi sila pinapayagang kumuha ng mga larawan o mga video para sa seguridad ng military facility ito. Bandang 5:25 ng umaga ng September 15, maraming mga residente naman sa bahagi ng Beijing ang nakasaksi sa napakalaki at maliwanag na bagay sa kalangitan habang paikot-ikot pa ito. Tinatayang nasa 3 mga UFO ang namataan ng ilang mga nakasaksi at talaga namang ikinatakot ng mga ito. Isang residente naman ng Beijing ang nakapag-video sa ilang mga UFO na lumilipad bandang 6 PM ng parehong araw. Noong una ay para lamang daw isang ilaw ang bagay na ito, pero kalaunan ay naging 3 liwanag ang nakita ng Chinese resident. Isa pang sibilyan ang nakakuha rin ng video footage ng UFO sa bahagi ng North 5th Ring Road. Pareho ng nakuhanan ng iba pang mga tao sa Beijing. Ayon sa account ni Miss Jiang, nagising siya para mag-CR at dito nga ay nakita niya ang isang kakaibang liwanag. Noong una ay nakala niyang commercial lights lamang ang mga ito, pero nagtaka daw siya sa mga mysterious lights dahil wala itong pattern at nagpaikot-ikot na nga ito sa himpapawid bago tuluyang naglaho. Isa pang video footage ang lumabas kung saan makikita ang mga glowing objects sa himpapawid ng Beijing at talaga namang naging palaisipan para sa marami ang mga bagay na ito. Mukha silang mga drone, mga tol, no? Mukha silang mga drone. Marami ang mga tanong na nabuo. Drone nga ba talaga ang mga flying objects na ito?
Bakit hindi naging epektibo ang mga countermeasures ng airport katulad ng drone jamming guns na epektibo sa airport defense? Yun nga lang, 'di ba? Yun yung mga questions eh. Bakit hindi naging effective? Kasi kung mga simple drone lang 'yan, mga civilian drone, yung mga ano lang, mga private drone, mga ganun. 'Di ba? Napakadali lang i-jam noon. Kayang-kaya nila 'yon, mga tol. 'Di ba? Pero kung spy naman niya, napakadali. Ano namang spy noon, kitang-kita agad sila. Mga UFO 'yan, mga tol, ay unidentified, pero siguro malabong maging alien 'yan, mga tol, no? No, pero kung alien 'yan, ay nako. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi raw pinabagsak ang mga drones na ito dahil nagiging sanhi na nga ng problema sa Tianjin Airport. Katulad ng mga naging insidente noong 2022 sa Shenzhen Airport kung saan pinabagsak ng mga airport staff ang isang drone na nakapasok sa airport vicinity. Malaking katanungan kung bakit hindi raw nagawa ng paraan ng mga opisyales ang problemang ito na halos ilang araw ding naging issue para sa iba't ibang mga airport. Dahil dito ay nagkaroon na nga ng duda ang mga tao hinggil sa paliwanag ng mga airport officials at ng Chinese government na drones lamang ang mga bagay na lumilipad. Unang-una, ang isang civilian drones ay may maximum flight time lamang na 30 minutes at kaya lamang lumipad sa taas na 500 meters. Ang mga lumilipad na bagay sa Tianjin Airport ay mahigit sa 10 oras na naging problema. Ay, grabe, 10 oras. Oo nga, malabo nga talaga maging civilian drones yun. Bukod dito, may mga electronic fencing technology ang mga airport para maiwasan sana ang mga ganitong uri ng problema. Bukod dito ay may mga pre-program na no-fly zone din ng mga drones kaya naman hindi ito makakalipad malapit sa airport. Mayroon din mga jamming devices na ginagamit ang mga airport para maiwasan ang paglipad ng drone sa mga restricted area katulad nito. Dahil sa ilang mga rason na ito, marami ang nagdududa sa paliwanag ng Chinese authorities. Oo nga naman, no? Biruin mo, no? Mayroon sila mga device na ganun. Sa lahat ng airport, mga tol, hindi lang sa China, sa lahat ng airport, sa buong mundo, may mga device silang ganun, syempre, para sa kaligtasan. Kasi yung isang drone na yan, mga tol, pwede magdulot ng kapahamakan yan sa mga eroplano. 'Di ba? Pag yung drone na yan, halimbawa, pumasok sa turbine ng isang eroplano, pwedeng magdulot ng crash yun. Kaya talagang no-fly zone dyan. Pero sabi nga, di ba 30 minutes to 20 minutes to 40 minutes yung pinaka-maximum siguro no na pwedeng paliparin ng mga drone. Ito 10 oras, mga tol. Grabe. Samantala, ilan sa mga Chinese analyst ang naniniwala na mayroong nanghihimasok sa kanilang teritoryo upang mag-espiya gamit ang mga flying objects na ito. Ayon sa isang opisyal, sinubukang i-intercept ng Chinese military ang mga lumilipad na bagay na ito pero nabigo sila dahil tila napaka-advance ng teknolohiya na ginamit sa bagay na ito. Di kung napaka-advance niyan, di matakot na kayo manggera, hindi nyo pa kaya. Tila pinaglalaroan daw ng sinumang operator ng lumilipad na bagay ang mga Chinese airport kaya naman kinailangan na nga nitong magsara at tuluyang itigil ang operasyon ng halos 10 oras. No kaya yan, Dahil nagbabalik-balik nga ang mga drones na ito sa Chinese airspace ng ilang gabi, para sa mga opisyal, ito ay isang deliberate provocation at hindi aksidenteng pagpasok lamang sa kanilang teritoryo. Sinong bansa? Ganun na naman kayo, provocation na naman kayo. Sino sisisihin nyo? Sinong ituturo ninyo, di ba? Baka naman kayo lang din ang nagpakawala niyan. Baka naman kayo lang din ang nagpalipad niyan. Tapos gusto nyo lang manisi sa ibang bansa para meron kayong dahilan para manggulo. alam na natin yung mga galawan nito, mga to eh. Ayon sa Chinese military, posibleng modified at wired control drones ang mga lumilipad na ito katulad ng mga namataan noong kasagsagan ng digmaan ng Russia at Ukraine. Sa mga nagaganap kasi na digmaan sa kasalukuyan, katulad nga sa Russia at Ukraine at ng Israel at Hamas, madalas na naririnig natin ang mga balita ng mga attack drones na ginagamit ng magkabilang panig para umatake sa military bases at sa mga barko sa bahagi ng Red Sea. Hindi raw imposible na ganito rin ang mga flying objects na namataan malapit sa Tianjin Airport. Yun naman pala eh. Bakit nung sinubukan yung intercept, di nyo kaya? Diba? Nagpalipad na nga kayo ng jet fighter ninyo, hindi nyo pa rin kaya.
Ang mga wired-controlled na mga drones ay kinokontrol gamit ang fiber optic networks at hindi na ito umaasa sa mga remote control. Subalit meron lamang itong short flight range. Aabot lamang sa 5 kilometers ang kakayanan nito at base sa espekulasyon ng Chinese military, posibleng ito ang ginagamit ng sinumang operator ng mga lumilipad na bagay. Pero kung sakaling tama raw ang Chinese military sa kanilang teorya, isang mapangahas na panghihimasok daw ito sa kanilang teritoryo at dapat ay panagutin kung sino man ang mga responsable. Ayan, nakikita natin mga tol ng mga movement nila. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa ng China ang insidente na ito at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag kung ano nga ba talaga ang mga unidentified flying objects na naging sanhi ng pagsasara ng Tianjin Airport mula September 11 hanggang September 14, 2024. Ano sa tingin nyo mga kabayan? Yan, ang sa tingin ko mga tol, kung ito'y hindi kayang i-intercept ng China, palagay ko sila lang din na nagpalipad niyan para magkaroon lang sila ng dahilan at makapagsimula ng kaguluhan mga tol. Alam naman natin kung gaano kasinungaling din yung mga yan eh. Pero kung alien yan, yari kayo. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano sa tingin mo? Ano masasabi mo tungkol dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.